Oh. Dahil nga po dyan sa bagong statement nga po ni Sarah, hindi po napigilan ni Pebbles magsalita. Sabi ni Pebbles, kailangan niya kasi maglabas ng statement dahil malaking tinik sa lalamunan niya si Ramil Madriaga. After ng Cabral incident, naglabas siya ng statement. Nagpapalata tuloy kayo na connected ang pagka-Kieme ni Ma'am Cabral. Alam niyo ang timing. At talaga, sabi ni Pebbles to sabi niya wala daw siyang eksena na maging connected siya kay Ramil Madriaga. Sino to? May kakambal ka ba? Talaga? So ngayon, mga kababayan, meron nilabas data dito si Pebbles sa video. So actually, hindi ko napapanood to As I promise, hintayin ko muna maglabas ng statement. Siya ng statement bago babasagin ko. Ang sinungaling ay kapatid talaga na magnanakaw. Sige nga, panoorin nga natin to. So may video dito si Pebbles, no? Panoorin natin yung video ni Pebbles. Naglabas na siya ng statement. Basahin nga muna natin. Tingnan natin yung Si Pebbles, statement ng pinakasinungaling na Vice President ng Pilipinas. According to GMA News to official statement on the false accusations of a certain Ramil Madriaga. I do not have a personal relationship with Ramil Madriaga, nor Cubes, nor have I ever given him instructions of any kind. I have never visited him in prison, nor have I spoken to him about anything at any time. Yan ang sinabi niya, na hindi raw siya bumisita at hindi niya nakausap si Ramil Madriaga. So may pakikita tayo. Hindi niya daw binisita at hindi niya raw nakausap si Ramil Madriaga. Teka lang, actually, di pa napapanood to Di pa napapanood to. Baka may pasabog sa Pebbles Tingnan nga natin. Okay. Nababasa niyo yan Malinaw na malinaw. Office of the Vice President. Malinaw na malinaw ang nakasulat dun sa papel, Office of the Vice President. Ito na yung buong papel. Yung nakabilog na nakalagay na Delta, yan ang code ng Annex 2, Delta. Nagsabi siya sa Annex 2 nung nagpunta siya sa BJMP ng alas 11 ng gabi, dun sa tinanggal na warden na magbibigay siya ng tulong o proyekto sa mga PDL, sa mga nakakulong sa Annex 2. Annex 2 lang. Ang tulong na ibibigay niya ay pag-aaralin niya ang mga anak ng mga nakakulong. Kasi nga naman daw, nakakulong, wala silang maitutulong dahil nakakulong sila. Paano mag-aaral yung mga anak nila? So, umepal siya. Yan yung binigay niyang project. Ngayon, isa-isang pinatawag yung mga PDL sa office ng warden. Pinapirma ng warden, pinalagay yung pangalan ng anak, address, churut, ayan tinakpan ko kasi mga bata yan, hindi pwede. Baka madimanda tayo. Yan. Ngayon, eto na yung tanong ko sa'yo. Sarah, paano magkakaroon ng ganyang project sa Annex 2 ng BJMP kung hindi ka nagpunta? Patay! So, sino nagpunta? Patay! Sarah, tulong! Patay! Nalito tuloy ako. Patay ka, Sarah! Putang ina ka! Yung pagbisita mo sa BJMP documented. Sinungaling puta. Malupit si men. Malupit si Mami Pebs. Alam niyo mga kababayan, Alam niyo, gets ko yung ginawa ni Pebs, ni Mami Pebbles, sobrang strategic. Hinintay niya munang magsalita si Sarah bago niya nilabas. Oo, kasi kung nilabas ka agad ni Pebbles yan, makakapag-counter ka agad si Sarah. Ang ginawa ni Pebbles, sige, salita ka muna. Alam ko yung tatanggi mo na hindi kayo makakilala sa kanya kayo nilabas yung dokumento. Kausap kayo, Grabe, so may dahilan niya pagbitin ni Pebbles. Oo.
di ba sabi ko dati, di ba, no, na-content tayo dati, no? Mami Pebbles naman, binibitin pa kami, palabas ng ebidensya. Yun pala yung rason niya. Hintayin niya muna maglabas ng statement si Sarah para basag na basag. Oh, patay ka ngayon dito. Puta, oh. Kaya ang dami mong grave threat, Mami Pebs, eh. Kaya ang dami mong grave threat, Mami Pebbles, eh. Ganyan ka, eh. Uy, grabe sa Pebbles, no? Nakakita mo yung content na ano mo. Grabe, oh. Tinanggi ni Sarah na pumunta siyang BGN na nakilala niya si Madriaga. Tapos sinabas si Pebbles yung pumunta kang, binisita mo. Yung, may ebidensya. Oo. Kaya, ala. Pebbles did it again. Oops, I did it again. Si Sarah Potay. Sarah Poday. Joyce dapat. Di paglabasin din natin ng statement si Joyce dapat, patunayan niya kung bakit siya nasa BJMP. Di ba? Ano yan? Bigla na lang may lumipad na papel mula OVP papunta dun sa office ng warden kaya nagkaroon ng ganyang project. At sino naman na makikipag-usap ng ganyang project na maglalabas ng pera? Pera yan, pag-aaralin yung mga bata. Siyempre ikaw. Di ba? Pilit mong linulusot na hindi mo kakilala si Ramil Madriaga na hindi kayo nagkausap. Hindi ka lulusot, girl. Alam mo, napakasinungaling mo talaga. No? So, anong project yan? At bakit kinancel yung project na yan? Mali yan. Wrong ka dyan. Pag kinancel mo yan, ibig sabihin sinungaling ka talaga. At pag tinuloy mo naman yan, ibig sabihin nagpunta ka. So, saan ka ngayon lulugar? Ang hirap mag-isip, no? Basahin pa uli natin yung ibang nakalagay sa statement niya. Meron pa pala. Sige. The photographs he submitted are unrelated images taken during public events where I was present. These images do not support his allegations and merely show that he was present as part of an election campaign group. Mr. Madriaga has offered no proof, no documents, no corroboration, only accusations. Bare allegations, no matter how loudly repeated, amount to nothing more than noise. So, hindi pala totoo to. Ito ring Zoom meeting nyo sa isip, hindi rin totoo. Yun yung isip. Ito hindi rin totoo, Sarah. Ano to? Yung isip, mga kababayan, no? Yung isip, mga kababayan, si kay Madriaga po yun. Yung ano ba ibig sabihin ng isip? I select, Sara President ata, o basta isip yung yun. Ayun yung movement na nagpapatakbo kay Sara Duterte para maging presidente. Si Madriaga po presidente nun. So meron silang Zoom meeting. So ito yung point natin dito eh. So si Sara nakipag-meeting pala sa isip. No? Inday Sayad, no? Inday Sayad is my president. Nga pala, yun pala. Yung isip, mga kababayan, si Madriaga may niyan, may gawa niyan. Siya presidente niyan, di ba? Yung Inday Sayad may president. Oo. So ikaw ba naman, makikipag-meeting ka ba sa isang grupo na hindi mo kinakausap yung presidente ng isang grupo na yun? So sino kausap mo doon, yung mga miyembro lang? Yung presidente, hindi. It doesn't work that way. Di ba? Kasi kami dati nung kay PBBM dati. No, minsan may Zoom meeting kami dati kay PBBM dati, no, nung 2022 election. Yung kausap po ni PBBM doon, yung leader namin sa movement. Hindi isa-isa kami. Di ba? O di ba ganun. Kung di leader, founder. Oo. So ganun. Ay. Nungaling. Grabe si Pebbles, no? AI na magkausap kayo ng video call ni Ramil Madriaga. Hindi rin yan totoo. Sa bagay, pwede mong sabihin hindi totoo kasi walang boses, hindi nagsasalita. Parang pinagdugtong-dugtong lang yung pictures. May point ka dyan. Pero syempre, hindi naman ako papayag. Nahahamunin kita
Tapos, wala akong ilalabas na resibo. Maghintay ka. Kahapon, nag-post ako sa Interrupted. Facebook. Sabi ko, screenshot nyo to para may kopya kayo. Hanapin nyo kung nasan ako. Charot! Ayan yung post ko. Tandaan nyo tong picture na to. SS nyo na para marami tayong may hawak. Diyan, makikita nyo sa picture na yan na inaabot ni Sara Duterte kay Ramil Madriaga yung Walang yan. May picture pag magkasama. Hindi ka kilala. Oh. bandila ng Pilipinas. Naka-headband pa ang putaha. Kala mo naman talaga. O diba? Kitang-kita sa picture na inaabot mo, Sara Duterte, yung bandila ng Pilipinas kay Karam. Pero pwede pa rin sabihin na AI yan. Diba? Kasi picture lang. Walang nagsasalita, walang gumagalaw, chururut. So, try kaya nating i-play itong video na to. May video pala. Video. Akala ko video pala. Ayan. Susutin niya yung headband. Sa picture yan. Ayan, mga kaisip. Nagkakaguluhan po. Sarang. Kuya Ram. Inabot niya yung bandila ng Pilipinas. Yes, ma'am. Marami na po. Kami nga po. Ayun si Karam, hawak ng bandila ng Pilipinas. At kakain siya ng champurado dyan. Nga pala, no, hindi mo pwedeng sabing peke ito kasi yung video, 3 years ago. Yan, no, 3 years ago yung video. Oh. Resibo. Ang daming tao. Nakita nag-headband ka. Kung ano yung nasa picture. Kumain ka pa ng champurado. Nasarapan ka pa nga. Inabot mo yung bandila ng Pilipinas. Grabe si Pebbles, Binanggit no? mo yung Saram. So ngayon mo sabihin, hindi kayo magkakilala. Grabe si Pebbles. Hindi AI yan. Ang daming taong nagsasalita. Ang hirap gawin yan kapag ginawa mong AI yan. Dahay! Sara. Ewan ko sa'yo. Sinungaling ka. Chururut, tusok. Resibo. Grabe, no? Tindi ni Pebbles. Alam nyo, ito Kaya kaya hindi talaga ako nagkamali talagang nagtiwala kay Pebbles talaga. Oo. Di ba naalala nyo naman yung relasyon namin ni Pebbles, di ba? Siguro, sa mga tagal na naka-follow sa akin pala, sa channel na to, siguro alam nyo naman na, na matalik na kaibigan ko si Pebbles. Mami Pebbles na tawag ko dyan eh. So, actually, siya yung dahilan kung ba't na-demanda ako ngayon. May demanda ako ngayon eh. Oh, dahil kay Pebbles. Hindi ko lang sabihin yung details. May demanda po ako ngayon sa may Kawain, Bulacan. At ang rason nun si Pebbles yung rason nun. Kaya nga nung, di ba, si Pebbles, di ba, DDS yan dati, di ba? Kay Maka Duterte yan eh. Nung bumaliktad yan, nung lumipat yan sa kampo natin na yan, di ba? Hindi talaga ako nag-doubt na totoo yung pagbaliktad niya, yung paglipat niya sa atin. Yung ibang mga ibang kasama natin, nag-doubt pa nun eh. Hindi, yan? Magta-trader yan. Eh, kilala ko yan eh. Mami Pebbles ko yan eh. Di ba? So, yun. No. Hindi kaya nga eh, no? Hindi ba i-atras hindi si Pebbles nagkaso sa akin Hindi si Pebbles nagkaso sa akin. Si Pebbles yung dahilan, yung dahilan kung ba't ako nakasuhan. Oo. Medyo kasi hindi ko pa pwedeng sabihin yung details eh. Saka kapag may resolution na. Oo. Saka sabihin yung resolution kung sino nagkaso sa amin, ba't kami kinasuhan. Sasabihin ko sa inyo yan. Oo. Pero ang pinaka main reason talaga niyan, kay Pebbles talaga. Si Pebbles talaga yung dahilan. Kaya, going on po ba, ay waiting for resolution na kung itutuloy ba sa korte o hindi. Yan.
So ayun. Kasi di ba nung si Pebbles bumaliktad, ang unang-unang tumanggap talaga diyan si Mike. Tapos ako. Di ba nung nag-rally kami, di ba niyakap ko yun si Pebbles eh. Nung nag-rally kami dun sa Diwasang Bonito. Hindi. Sa tabi ng EDSA Shrine. Kalimutan ko na. Malapit sa Krame. Oo, doon. Basta doon. Oo. Yun. Nilapitan ko talaga yan. Oo. Yan. So, basta yan talaga yung dahilan yan. Kaya yun. So nakita naman natin yung effort ni Pebbles, di ba? Di ba nakita naman natin yung effort ni Pebbles. Ngayon, si Pebbles ngayon, nagtatago. Di ba? Di ko alam, ba't sa Pilipinas ngayon na naman yan? Pupunta ibang bansa, magtatago, lilipat na naman ng lugar, magtatago. Ngayon na naman may paglalaban na naman ngayon. Yung Bataan, yung niland grab nga po ni Harry Roque, andun naman siya ngayon. Di ba? Kaya, alam niyo mga kababayan, ito kakwento ko lang, last na lang to, no? Hindi naman related sa topic, pero last na lang to, no? Totoo yan. Totoong tao kasi sa Pebbles, men. Kapag nakausap mo ng personal yan, pag nakilala mo ng personal yan, kung ano siya, yun siya. Wala siyang papakitang kaplastikan sa'yo. Yun. Pero isang beses, no, nung may rally kami sa Pampanga. Galing kami Pampanga eh. Tapos, si Pebbles sa harapan ko, si Mima sa bandang harapan lalo. Sa likod ako eh. Nasa malaking van kami. Nasa South ba? Pampanga, North kami. NLEX. Kaharap ko si Pebbles. Sabi ko, tanginang to. Kapag inambaan si Pebbles dito, dami ako dito. Oo, talagang naisip ko talaga. Kaharap ko si Pebbles na gumanda ng sasakyan. Kapag kami ni-riding tandem dito, damay ako dito. Pero di ba? Totoo yan. What you see is what you get kay Pebbles. Totoo yan. No. Ano yan? Hindi naman kami lagi nag-uusap niyan. Di ba? Pero, ano yan? Talagang isa sa pinakakatiwala akong tao talaga. Isipin nyo nga, kahit na DDS na yan dati, nag-uusap pa rin kami yan. No, kahit na, di ba, UVIP namin dati, naghiwalay kami dati sa UVIP. Nag-uusap pa rin kami yan ni Pebbles. Oo. Kaya naisip ko na natama talaga yung yung decision kong supportan siya nun. Ayan, di ba? Kita mo mga pinapasabog ni Pebbles, di ba? No. Yun lang, so nabanggit ko lang naman yan, no? Idol, siguro kung nagnakaw ko ng milyones na lang kayo. So yun mga babae, so kayo po, no? Ano po masabi nyo nga po dito sa statement nga po ni Sara Duterte na napakawalang kwenta. So actually dito, nabasag si Sara dito, no? Hindi ko alam paano niya sasagutin to. No? Alam niyo ang problema sa mga DDS kasi mga kababayan, no? Ayaw nila ng katotohanan eh. Pansin niyo ba sa mga DDS yan? Yung mga DDS, yung mga Duterte Bubble supporter, ayaw nila ng katotohanan. Ang gusto po nila, niloloko po sila. Di ba? Kaya yun. So yan, no? So kayo po, no? Ano masabi niyo nga po dito? So pa-comment na po sa baba, binabasa ko pong lahat. At syempre, dyan po sa Team Replay. So pa-like, pa-subscribe, di makalabis, pa-share na rin po ng video po na ito. No? Okay?